Di parang ito na lang yung last video natin sa Bros ko Bros, ganun. Ganun, no? Ay, naka-record nga pala to, no? Oo. Pag naghanap ka ng content ng By Brusco, maraming content sila na parang maghihiwalay. This is not the first time na ginawa to ng Brusco. Eventually, babalik din naman yung mga yan. So, alam niyo, miski mawala yan ng 3 buwan, babalik at babalik din yung mga yan. Kasi, meron na silang network may pera dyan. So, hindi yun agad-agad na mawawala. Babalik at babalik sila kasi bread and butter nila yan eh. Kung si Jonah, dyan na yung karir niya. Babalik at babalik yan, huwag kayong mag-alala. Just give them some time, give them some space, and hopefully they take the time off. A few moments later. Para less hassle, mga basher sa net at cancer sa ML. Stop na muna sa mga bad trip. Makisaya ka sa amin at maki-mashpit. I-mashpit. I-mashpit. Di parang ito na lang yung last video natin sa Bros ko Bros, ganun. Ganun. Ay, naka-record nga pala to, no? Magdi-disclaimer lang tayo bago tayo magsimula kasi every time nagagawa ako ng content about kay Jonah, maraming gustong umepal. From now on, hindi na ako papatol kung hindi ka member ng Brusco Brothers, kung hindi ka si Jonah, or hindi ka si Makagago. Yun lang yung standards ko pagdating dito sa mga to. Etong By Brusco content na to, laging merong ganito every year. Pati kayo na lang maghanap or panoorin nyo yung By Review. Kaso, sa tingin ko, etong By Review na to, ang pinaka-worst sa lahat. Kasi ang dami kong nakuhang hate comment dyan, men. Talagang, siguro, sa isang oras, may 2 messages ako sa page, tapos may daming umiiyak na fans nila na wala na yung Brusco. Masaya ka na ba? Ang sasabihin ko sa inyo, hindi naman mawawala yan eh. Una sa lahat, wala silang pwedeng gawing trabaho na kasing laki ng kikitain nila sa pag-YouTube nila. Wala talaga man. Sa tingin mo ba si Jonah, pwede yan maging CEO ng isang kumpanya para kitain yung kinikita niya dito sa YouTube? Hindi walang ganun. Unless siya yung mag-establish ng kumpanya niya, pwede pa. Pero as is, yung Jonah ngayon, pre, wag nyo masyadong patronizing yung pagkatanga niya dito sa social media. Disappointed ako sa Brusco Brothers kasi pumayag sila na gamitin ni Jonah para dun sa away namin, which is, alam mo yun, nagkaroon ng By Brusco, gumawa kayo ng very emotional na video para saan yun? Para nawala ng Brusco pala, yun, it's a prank na naman. Tangina pare, kailan kayo magiging accountable sa mga ginagawa nyo dito sa social media? Sobra kayong kaka-cancer eh. Problema kasi yung mga batang fans nyo, di nakikita kung gaano ka-toxic yung pinapagawa sa inyo ni Jonah. I don't want to squarely blame Jonah for this. I want to blame you all dahil sa katangahan na pinapairal nyo dito sa social media. Kung matitino kayong lahat, sana hindi na lang kayo sumausaw dito sa shit namin ni Jonah. Kasi it's between me and him eh. When I suggested JM para maging leader ng Brusco, what I wanted to point out doon is I wanted to see if there is anyone who can step up to the plate and sila yung mag-manage ng Brusco. Kaso nga lang kasi hindi rin yun viable or hindi natin masusubaybayan yun kasi end of the day yung influence ni Jonah dun sa grupo is really massive. Kasi siguro siya yung gumawa or siya yung founder. So, doon yung ownership level, merong ganon si Jonah. Ngayon, if that's the case na hindi na natin pwedeng baguhin yung position ni Jonah dyan, then why don't we just improve doon sa kanyang position as leader? Kaya mong mag-take ng lessons para magmaneho, yung mga drift-drift na ganyan, pero hindi mo kayang mag-take ng leadership seminars, di ba? Lahat ng mga tao sa managerial position ay uma-attend yan ng mga seminars para ma-improve yung sarili nila. What you're doing is just the opposite of that. Yung intuitive way mo of managing things is not working. Ibig sabihin kung ano yung linalaman ng utak mo, it's not.
Kasi kung gumagana yung leadership role mo, sana lahat kayo na parang Kong TV level yung paghatak nyo sa inyo, 'di ba? Hindi eh. The one thing na meron sa iyo, Jonah, is pride. Ma-pride kang tao, kaso yung pride mo is so misplaced. It's so misplaced na a guy like me na nasa kwarto lang naman ako could easily break it. You know why, man? Wala namang sikreto sa atin dalawa eh. Ang meron lang sa akin, I can set my expectations to a very realistic level. Ibig kong sabihin nun, hindi masyadong mataas yung expectations ko. Hindi rin naman masyadong mababa yung expectation ko. I know for a fact na hindi ako ganun kasikat na tao. Kilala ko pero hindi ako si Kong TV. Meron akong gustong sabihin pero there is someone like Paulul na mas magaling sa akin. Hindi rin ako matapang ako kaso hindi rin naman ako stupido kagaya ni Mark Jason. So meron akong expectations sa sarili ko na sa tingin ko very realistic at very grounded sa reality. Na itong mga bagay na to, itong pagsa social media na to, hindi ito permanente. This will end sooner rather than later na hindi natin ine-expect. Kasi alam mo yun, ako na-chambahan ko to nung meron nag-viral sa akin, tinuloy-tuloy ko na, and I discovered a new facet of reality na hindi ko naman in-expect na makukuha ko at this point in my life. I am telling you, Jonah, to level your expectation to something that you can meet. Huwag ka masyadong mayabang, keep yourself grounded. Sa tingin ko, bro, mali yung mga nagiging influence mo sa career mo. Sinasabi mo, idol mo si Kong, idol mo si ganito, pero sa tingin ko, ginagaya mo lang si Makagago, yung persona niya. And it's so disappointing kasi merong ganitong insidente. Pakinggan mo yung sarili mo. Yung tricycle driver, may hanap buhay. Well, at least, nahanap niya ang kanyang buhay. Ikaw, ha? Kahit habang buhay mo pang hanapin ang puke sa katawan mo, you will never ever find it. Kasi bakla ka. You know what I'm saying? Now, hindi ito patama sa lahat ng LGBTQ. This is just for you. Ba? Hindi yung pakupal-kupal ka lang lintik na buknoy na glabading ka. Bubunutan ko yan. Bubunutan ko ng... subscribe mo na to! Hindi! Bubunutan ko yan ng press kami may ibubunot na tits. Hoy, wala kang ekik ha? Huwag ka mag-umasaw. Ang gigil si... Alam nyo yung kapag kokopya kayo ng assignment tapos kailangan magkaiba ng word, so hahanapin nyo yung synonyms ng mga salita para magmukhang magkaiba. That's essentially what Jonah did dito sa arguments ni Makagago. Alam mo yun, it's so sad na ikaw ay ifino-flaunt mo na ikaw ang leader ng Brusco pero hindi mo kayang gumawa ng sarili mong argumento. That's beside the fact na yung argumento ni Makagago ay pambobo at mga tanga lang ang makikinig sa ganyan. Kasi it's a very discriminatory criticism doon sa tao regardless kung ano yung nagawa niya. The fact is walang humility yung tao, so pwede mo lang i-discriminate. Tapos ang sasabihin mo lang ay hindi, ano lang naman to specifically for you. Ano yun? Ibig sabihin pag may para pumasok yung mga slurs na tinatawag, mga discriminatory slurs na ganyan. Ibig sabihin sasabihin ko lang specific for you lang to ha. Jesus Christ, Makagago. Tigilan mo nga kami. Ang problema kasi merong mga tanga na naniniwala sa'yo at numero unong tanga na naniniwala sa'yo ay si Jonah. Bilib na bilib dun sa mga pinagsasabi mo kasi ang basihan ni Jonah para tama yung argumento mo ay views. Yung mga ganong argumento has no place in this kind of society na biruin mo may nagawa yung tao. So pwede ba na mag-discriminate mo siya because of that? Hindi, di ba? So nakakainis kasi you flaunt yourself as the leader of Brusco Brothers pero wala kang sariling argumento. Hindi mo kayang mag-formulate ng sariling arguments mo na kailangan mo pa ng tulong ng kung sino-sino. I mean, if you cannot make an argument for yourself, then just don't make a content kasi eventually makikita yung bullshit mo
Hindi ko muna i-scrutinize yung mga video mo, siguro some other time na lang. Kasi I wanna do other content. Yung next content natin ay about sa politics. So please, kung mayroon kayong tanong, political questions, I will answer all of them. Especially dun sa anti-terror law. Yun lang naman yung sa akin dito. Hindi ko David out, kaso meron tayong magandang outro.